Ito na po ang ikaapat na bahagi ng ating pagtalakay tungkol sa banal na espiritu. At sa pagkakataong ito ay titingnan po natin ang lumang tipan kung ano po ang mga ipinahayag ng Diyos dito sa atin upang makilala natin siya. Tandaan po natin at alamin natin na ang mga apostol sa kanilang kapanahunan ay wala pong ibang basehan kundi ang sinasabi ng lumang tipan tungkol sa banal na espiritu. Kung ito ay tama, kung ito ay totoo, ay kailangan manangan sila kung ano ang sinasabi ng lumang tipan. Nang may mga ilang tao na tumuligsa sa panahon na bumaba ang banal na espiritu sa panahon ni Apostol Pedro, ay mula sa aklat ni Joel ay sinabi niya kung ano ang nangyayaring yon sa kanila. Ganon din naman sa buhay ng Panginoon Kristo ay lagi niya pong sinasabi kung ano ang mga nasa lumang tipan, maging yung mga bagay na nangyayari sa kanya na siyang nakasulat sa lumang tipan. Malala ko yung sinabi niya sa Lucas 4:18 tungkol sa kanyang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ayun po ay sinasabi lamang niya mula sa Isaiah 61 na siya ay nangangaral sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang ating pong gagawin ay upang patuloy tayong makapag-ingat sapagkat ako'y naniniwala na lahat ng mga gawa ng banal na espiritu ay binigyan tayo ng mga halimbawa sa lumang tipan upang dito sa ating kapanahunan ay hindi po tayo maghahaka-haka. Alam ko na marami po doon ay nangyari na sa mga naunang pinili ng Diyos, ang mga Israelita, na maaaring nangyari sa kapanahunan ng mga apostol, at kung meron mga bagong nangyayari sa ating kapanahunan ay agad po nating makikita kung ito ay tama o mali. Ang kaibahan nga lang marahil ay sapagkat sa lumang tipan ang banal na espiritu ay para lamang sa kanyang bayang pinili, ang Israel. Alam natin na sa New Covenant o sa bagong tipan ay nakasama po ang mga Israelita. Pero ganun pa man din na ito po ay para sa mga pinili ng Diyos. Malala ko yung sabi ng Panginoon, the world cannot accept Him. Na ang ibig sabihin na ito ay hindi matatanggap ng mga taga-sanlibutan o mga makasanlibutan. Ilan lamang po sa mga nakikita ko na kaibahan ay marami po sa lumang tipan ng pampisikal, subalit sa bagong tipan ay medyo spiritual din po. Katulad halimbawa na ang banal na espiritu ay bumababa sa templo na physical, at alam natin na ang templo ng Diyos sa ating kapanahunan ay ang mga mananampalataya na siyang tinatawag na katawan ni Kristo o templo ng banal na espiritu. Bagamat sa nakaraan ay pinag-aralan ko na ang mga bagay na ito, subalit hindi po ako mapakali na hindi ko muling titignan. Baka nga po may mga ilan akong nakaligtaan doon sa una kong pag-aaral. Nabanggit ko sa mga nauna na meron po akong ginawang 12 major doctrines. At isa po dyan ay tungkol sa pneumatology o pag-aaral tungkol sa banal na espiritu. Nabanggit ko na rin sa mga nakaraan na nasa humigit kumulang 30 ang ministeryo ng banal na espiritu sa lumang tipan, na kung ating pag-aaralan sa bagong tipan ay halos ganun din. Sa aking muling pag-aaral sa bagay na ito ay nakita ko po na ang espiritu ng Diyos ay binanggit po ng 74 times. Pero hindi po kasama doon yung halimbawa ay sinasabi o tinatawag siyang Diyos, o kaya ay minsan ay tinatawag siyang the hand of the Lord, o kaya ay the presence of God. At yan po yung ginamit sa panahon na bumaba ang banal na espiritu sa templo na gawa ni Solomon. Hindi binabanggit ang Holy Spirit, pero alam natin at ako'y naniniwala na siya po yon. Ang ginamit ay the presence of God. So ang mga yon na hindi ko isinama, pawang yung mga salitang Spirit. Sa nakaraang video ay nabanggit ko nga na hindi gaano ginagamit yung salitang Holy Spirit o Holy. Hindi katulad sa bagong tipan na karamihan dyan ay laging kalakip ang salitang Holy.
Kaya puntahan na po natin at titignan natin kung ano ang sinasabi ng lumang tipan tungkol sa banal na Espiritu. At nawa po ay matuto tayo, makatuklas tayo ng maraming bagay tungkol sa Kanya na magdudulot ng kagalakan sa atin at higit sa lahat ay ang kaayusan ng ating relasyon sa Kanya. Unang-una po ay nasa Genesis chapter 1 verse 2. Ganito po ang kanyang sabi. Isama ko na po sa verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Dito po ay makikita natin na involved po ang banal na Espiritu sa paglalang ng lahat ng bagay. Bagamat dito ang pinapakita lang sa atin ay ang mundo, ay kalaunan ay makikita natin na talagang kasama siya sa lahat ng bagay. Meron tayong mababasa mamaya na diretsahan pong sinasabi na ang banal na Espiritu ay siyang isinugo ng Diyos upang lalangin ang mga bagay. Subalit isang bagay nais kong makita natin dito, na sa pagkilos na ito ng banal na Espiritu na siyang tila nagmamanman sa ibabaw ng mga tubig, hovering over the surface of the water. Kalaunan ay makita natin na sa tuwina na sinasabi ng Ama kung ano ang mangyari, ay nagaganap sa mundong ito at makita natin na ito ay naging maganda. Pero ang mahalaga po rito ay yung involvement ng banal na Espiritu na makikita natin sa paglalang. Ngayon, i-apply po natin ito sa buhay ng isang tao. Na sa mga na-born again, alam natin yung sabi ng John 3:5, unless a man is born of water and Spirit, he cannot see the kingdom of God. Nang lalangin ng Diyos ang mundong ito, ay alam natin na ito ay kaharian ng Diyos na ipagkatiwala sa tao. At sa bagong tipan ay kapag ka na-born again ang isang tao, ay tinatawag din itong regeneration o recreation, recreated, na siyang pagdating ng kaharian ng Diyos sa kanya. Pero ang isang bagay, makikita natin ang involvement ng Holy Spirit sa paglalang sa mundong ito at ang involvement niya sa paglalang sa bagong buhay, bagong pagkatao sa bawat mananampalataya. Halos wala po akong kinaligtaang talata, mga kapatid, dito sa aking presentasyon sa inyo. Maliban na lamang po kung paulit-ulit ay hindi ko na po babasahin. Pero punta po tayo sa Exodo 31:3. And I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. Nabanggit din po yan sa 35:31 ng Exodus na tumutukoy tungkol sa mga lalaki na gagawa sa mga kasangkapan sa loob ng tabernakulo. Ito po ay sina Bezalel at Oholiab. At makikita natin na dito ay espesyal na pinagkalooban sila ng Espiritu ng Diyos at sa pamamagitan nun ay pinagkalooban din sila ng mga skills, ng mga kaalaman, ng mga kaunawaan, karunungan sa kanilang mga gagawin. Ngayon kung titingnan natin ito sa bagong tipan, na sa bawat mananampalataya na pumapasok ang banal na Espiritu sa kanila, ay meron pong kasama na kaloob ng banal na Espiritu. Sabi ng Efeso 4:7, when He ascended on high, He led captives on His train and gave gifts to men. Yung men ay lahat ng mga mananampalataya ay pinagkalooban ng kaloob ng banal na Espiritu na magagamit nila para sa kaharian ng Diyos. At yan po ang parallel ng bagay na ito na ginawa doon sa panahon na itinatayo ang templo ng Diyos. Pero makikita nyo na hindi po pinapahintulutan ng Diyos ang sariling magagawa ng mga tao. Sapagkat katulad ng mga sinabi ko na kailangang makita ng mga tao na ito ay kaloob ng Diyos sa kanila, yung kanilang mga kakayanan at anuman ang kanilang magiging accomplishment ay hindi po sila maaring makapagmalaki. So that is the same with the Old and New Testament. The chosen people of God were gifted.
that they can do things that are acceptable before God. Sabi po ng Numbers chapter 11 verse 17, I will come down and speak to you there, and I will take some of the spirit that is in you and put it on them. They will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone. Sa verse 25 po ng Numbers 11, ganito pa ang mababasa. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him, and he took some of the spirit that was on him and put it on the 70 elders. When the spirit rested on them, they prophesied, but they did not do so again. Ito po ay tungkol sa panahon ni Moises, na si Moises ay labis nang nabibigatan sa kanyang mga gawain. At ngayon ay nakita ng Diyos na kailangan meron siyang mga katulong. Pero mula kay Moises, yung Espiritu ay kukunin sa kanya at ito ay ilalagay sa mga elders na ito, sa mga leaders na ito. Maalala nyo na ang Panginoon Jesucristo at si Moises ay marami pong pagkahawig sa kanilang mga gawain. We know that Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit in the New Covenant. Pero dito po ay parang nakikita rin natin that as a mediator of the Old Covenant, the Holy Spirit was taken from Moses and was given to the church in the wilderness. Sinabi ko po yon sapagkat yan po ang isa sa mga itinawag sa mga Israelita sa ila. Mababasa po yan sa Aklat ng Gawa. Pero isang bagay na makikita rito mga kapatid, that it was not Moses who gave the Spirit to these people. It was God who take the Spirit from Moses and put it on the leaders. At yan ay kaibahan ng mga nagaganap sa ating kapanahunan sapagkat tila baga yung mga taong yon ay kung gusto nilang ibigay ang banal na Espiritu kahit kani-kanino, sa pamamagitan ng kanilang pagwawasiwas ng mga jacket, ng pag-ihip ng mga microphone at pagpapatong ng kamay, ay nagagawa nilang ibahagi ang banal na Espiritu sa mga taong ito. Maalala ko tuloy na maging si Elias nung humihingi si Eliseo sa kanya ng kanyang Espiritu, ay hindi po niya sinabi na kaya niyang gawin ito. Nagbigay lang siya ng palatandaan na kapag nakita siya na inayakyat sa langit sa pamamagitan ng karuwahe ay mapapasa kanya ang kanyang kahilingan. At dahil karapat-dapat naman si Eliseo, ay alam natin na ipinagkaloob ito sa kanya. Pero isang bagay na sigurado ko na ang nagkaloob nito sa kanya ay hindi po si Elias kundi ang Diyos. Kaya nga itinuturo sa New Covenant na maging maingat sa mga pagpapatong ng kamay. At maging maingat din po sana tayo sa mga nagpapatong ng kamay sa atin. Baka ibang espiritu na pala ang binibigay nila sa atin at hindi espiritu ng Diyos. Sa Numbers 11:26, sabi po niya, however, 2 men whose names were Eldad and Medad had remained in the camp. They were listed among the elders, but they did not go out to the tent. Yet the Spirit also rested on them, and they prophesied in the camp. Diyan po ay makikita natin na tila ipinapakita niya na kalaunan sa New Covenant ay hindi po restricted ang pagkakaloob ng Banal na Espiritu doon lamang sa isang lugar o sa ilang tao. Kung mapapansin po ninyo, sa verse 29, ganito po ang sabi, but Moses replied, are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put His Spirit on them. Yun po, mga ilang Israelita ay nagkaroon po sila ng pagsiselos na maging yung dalawang yon na nandun lamang po sa isang lugar ay binabaan din ng Banal Espiritu at gusto nilang pigilan sila ni Moises sa kanilang pagsasalita ng ibang wika o prophesying. At ang larawang yan, mga kapatid, ay yung nangyari sa mga Hudyo na nung dumating ang Banal na Espiritu sa mga Hentil ay nagkaroon po sila ng pagseselos. Punta po tayo sa Numbers 24:2. When Balaam looked out and saw Israel encamped, tribe by tribe, the Spirit of God came on him. Maganda po itong kwento ni Balaam. Kung titignan po ninyo,
ay makikita nyo na talagang nangungusap ang Panginoon sa kanya nung pasimula. Actually, ang Diyos po ang pumipigil sa kanya para hindi niya sundin si Balak. Pero alam po natin na meron pong paglalaban sa kalooban nitong si Balaam. Nananaig po yung kanyang pagnanais sa pera at kalaunan ay nawala ang kapangyarihan ng Diyos na ito sa kanya. Ito naman po ay larawan ng mga bulaang propeta na natatalo ng mga pagnanais ng mga bagay sa mundong ito. Nakalaunan sila po ay nangangaral ng may pagkokompromiso, pero higit sa lahat ay iniiwanan sila ng banal na espiritu dahil sa kanilang mga gawain. So nakikita po ninyo na lahat ng bagay na nandito sa lumang tipan ay tila nangyayari rin sa bagong tipan. Sa Hukom Kabanatang 3, talatang 10, the Spirit of the Lord came on him so that he became Israel's judge and went to war. The Lord God gave Cushan Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him. Sa Judges po ay maraming binababaan ng espiritu dyan. Sa tuwina na nagtatalaga ang Diyos ng bagong hukom, ay kailangang ipagkaloob niya ang kanyang banal na espiritu sa kanila upang sila ay maging tagapagligtas ng bayang Israel. Pag-isipan po ninyo ang aking sinabing yan sapagkat babanggitin ko na lamang po ang mga talata sa inyo at hindi ko na bibigyan o babasahin ng mga ilan. Sa Judges 6:34, but the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew the trumpet, and Abiezer was gathered after him. Judges 11:29, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Judges 13:25, the Spirit of the Lord began to move him. Si Samson po yan, in the times of the camp of Dan between Zorah and Estaol. Judges 14:6, the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with bare hands, as he might have torn a young goat. Judges 14:19, then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to Askelon, he struck down 30 of their men, he stripped them of their everything and gave their clothes to those who have explained the riddle. Burning with anger, he returned to his father's home. Ang tinutukoy po rito ay ang mga kwento na kung paano si Samson ay ilang ulit na binababaan ng banal na espiritu. At sa tuwin na dumarating ang banal na espiritu sa kanya, ay nagkakaroon po siya ng kakaibang mga magagawa sa Diyos. Larawan po ito ng bawat mananampalataya, that it is not by might nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. And through the power of the Holy Ghost, we can do great things for God. Or God can do great things through us. At kung titingnan po natin, ang biyaya ng Diyos sa New Covenant ay enabling power po ang karamihan diyan. Yun lamang una, yung pasimula ng tayo maborn again, na yung grace ay habag ng Panginoon sa atin. Kinahabagan niya tayo, tinanggap tayong mga makasalanan. But He gave the grace to empower us for our future work for the kingdom. At dapat ay ganoon ang mga nangyayari sa mga mananampalataya. Ang larawan ni Samson dito ay yung paulit-ulit na maaaring dumating ang banal na espiritu sa atin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, be filled with the Holy Spirit. Sapagkat malamang kalaunan sa atin po sa New Covenant ay possibly we can quench the Holy Spirit, we can grieve the Holy Spirit. And so we need to renew our desire for Him. That we have to be filled again and again. Sa aklat po ng unang Samuel 10:6, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Ito po yung encouragement ni Samuel kay Saul nung siya ay piliin ng Diyos para maging hari. Na kung saan ay makikita natin ang mga ilan sa sinabi niya, na pag dumating sa kanya ang banal na espiritu, ay makakasama niya yung mga iba na magsasalita ng mga iba't ibang wika. Pero ang gusto ko po rito, yung sinabi niya, and you will be changed into a different person. Whatever the changes were in the life of Saul, I believe it was many. Pero tandaan po natin, na nung tayo po ay na-born again,
Napakay Kristo tayo at ang sabi ng Biblia, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, all things became new. Nababago po ang mga binababaan ng Banal na Espiritu. At dapat sana'y ingatan nila yan sapagkat alam natin ang nangyari kay Saul na dahil hindi niya ito iningatan ay kalauna ay mababasa natin. Puntahan po natin yon. Sa kaganapang ito ay maalala ko rin si Apostol Pablo. Kung babasahin nyo sa chapter 9, pagkatapos siyang patungan ni Propeta Ananias ng kanyang kamay, ay hindi po sinasabi na bumaba sa kanya ang Banal na Espiritu diyan. Ang makikita lang diyan o mababasa ninyo diyan ay tila mga kaliskis ang mga nahulog sa kanyang mga mata na sanhi ng kanyang pagkabulag. At pagkatapos noon siya ay nagpabautismo. Hindi po binabanggit diyan na bumaba ang Banal na Espiritu kay Saul o kay Pablo, pero alam ko na sa panahon na yon na ipinatong ni Ananias at nalaglag ang mga tila kaliskis sa kanyang mga mata, ay doon po siya tumanggap ng Banal na Espiritu. Nauna po ang Banal na Espiritu kay Apostol Pablo dahil meron pong dahilan ng Diyos sapagkat takot po si Ananias na lumapit sa kanya kahit papano. Pero kung titingnan po ninyo yung mga susunod na talata, ay makikita po ninyo ang malaking ipinagbago ni Apostol Pablo. Ang dami pong nangyaring pagbabago diyan. At yan po ay magandang preaching tungkol sa tunay na kapanganakang muli. Nagbago po diyan si Pablo ng mga kasama, nagbago ang kanyang mensahe, nagbago ang kanyang mga ginagawa, and so he became a totally renewed person. At yan po ay kagagawa ng Banal na Espiritu na dumating sa kanya. Sa 1 Samuel 16:13, ito naman po ay tungkol kay David nung i-anoint siya ni Propeta Samuel. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Alam niyo, gusto ko po ipakita sa inyo itong nangyari kay David. Na mula nang buhusan siya ni Samuel ng langis, yan po ay representation ng anointing of God. Ay nais ko pong sabihin sa inyo na nagpasimula na ang kalbaryo ng kanyang buhay. Tandaan po ninyo, pansinin po ninyo ang bagay na yan. Ang bagay na yan na nangyari kay David ay ganyan din ang nangyari sa buhay ng Panginoon Kristo. Na mula nung bumaba sa kanya ang Banal na Espiritu ay nagpasimula na po siya sa ministeryo. Pero ang unang-unang nangyari po sa kanya ay dinala siya sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Kung papansinin po ninyo sa aklat ng Lucas, ay nagpasimula rin siyang pumunta-punta sa sinagoga at sa kanyang unang pagmemensahe ay muntik na po siyang ihulog sa bangin. Pansinin din po ninyo sa buhay ng mga apostol na mula nung panahon na sila naging kagamit-gamit sa Diyos sa kanilang mga pagmiministeryo, ay makikita po ninyo na kahit maraming himala ay hindi po nawawala ang persecution. At ang punto ko po diyan, mga kapatid, ay ang pagdating ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay hindi po basta kaalwanan ang dala nito. Ako'y naniniwala nandoon ang kagalakan dahil sa mga ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin, pero sa panlabas na mga bagay ay meron pong persecution na gagawin ng dyablo sa atin. Maalala ko po pala na sa lumang tipan ay ilang tao lamang po ang mga espesyal na binababaan ng Banal na Espiritu. Nabasa natin kanina si Bezalel at saka si Oholiab. Ang alam ko ay sa mga saserdote, ganyan din ang mga hukom, ang mga hari at ang mga Nazareo. Iyon ay sapagkat pinili sila ng Diyos na maging kasangkapan para sa Kanya at sa Kanyang mga piniling mga Israelita. At nais kong sabihin sa inyo na hindi po maaari na naghahangad ng isang tao, isang Kristiyano, ng kapuspusan ng Banal na Espiritu na hindi naman po handang maglingkod sa Diyos sa paraan na nais ng Diyos. Sa unang Samuel 16:14, Now the Spirit of the Lord has departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Dito po ay makikita natin na dahil sa pagmamataas kalaunan nitong si Haring Saul,
ay iniwan po siya ng banal na espiritu. Bukod po sa talagang tuwirang hindi niya sinusunod ang Diyos, binigyan po siya ng final testing ng Panginoon nang ipapatay sa kanila ang mga Amalesita, at ang ginawa niya ay partial obedience na naman. Ang punto po diyan ay tuwiran ng iniwan ng banal na espiritu si Saul, at pagkatapos ay pumasok sa kanya ang mga masasamang espiritu. Pag nagkakaroon po ng disobedience, ay tanda po yan ng pride. Iniisip natin na mas tama tayo kaysa sa Diyos, and so we disobey the Lord. And when there is a pride, the grace of God is not there. Sapagat ang sabi ng Biblia, God opposes the proud but give grace to the humble. Meaning yung grace ay enabling power. So mula dyan ay iniwan na ng banal espiritu si Saul at pinasok po siya ng masamang espiritu. Yung sinabi dyan na evil spirit from the Lord ay pinahintulutan po talaga ng Diyos na pumasok yan sa kanya. At yun ay dahil sa wala na po siyang laman sa kanya. Maalala ko yung talinghaga ng Panginoon sa Mateo 12. Talatang 43 hanggang 45, kung di po ako nagkakamali, na yung bahay na iniwan ng maruming espiritu, kapag kanilinis ay magtatawag yon ng 7 pang espiritu upang balikan ang bahay na yon. At yun po ang mga larawan ng mga iniiwan ng banal na espiritu. They will be tormented. There are a lot of evil spirit who torments the believers who was left by the Holy Spirit. And so, kailangan nating ingatan ang ating relasyon sa banal na espiritu. Punta tayo sa 1 Kings 18:12. I don't know where the Spirit of the Lord may carry you when I leave you. If I go and tell Ahab, and he doesn't find you, he will kill me, yet I, your servant, have worshipped the Lord since my youth. Ito po yung tauhan ni Haring Ahab ng Israel sa panahon na yan, na kung saan ay dinala ng banal na espiritu si Elias sa kanya upang sabihin ni Elias na makikipagkita na siya kay Haring Ahab, at isinusugo niya ang tauhan na ito para sabihin sa kanya. Pero itong taong ito ay alam niya kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu sa buhay ni Elias, sapagkat siya nga ay mananamba ng Diyos. At sinabi niya na natatakot siya na tawagin at sabihin ito kay Haring Ahab, na baka pag nagpunta si Ahab doon sa tagpuan, ay bigla na lang dalhin si Elias ng espiritu sa isang lugar at hindi makikita ni Haring Ahab, at sigurado napapatayin ang taong ito. So nakikiusap siya na kung sakaling sasabihin niya ito kay Haring Ahab, ay huwag nawang siyang ilagay sa panganib. Nangyari po yung kahilingan ng taong ito. Pero ang gusto kong makita natin dito, na minsan ay nangyari kay Evangelist Philip, na pagkatapos niyang bautismuhan yung eunuko ay inagaw siya ng banal na espiritu at dinala sa Azotus o sa isang lugar, na yung bagay na yon ay matagal nang ginagawa ng banal na espiritu yan sa mga pinili niya sa lumang tipan. Pero kung pupuntahan po ninyo ang aklat ni Ezekiel, si Ezekiel po ang pinakamaraming karanasan sa ganyan, na siya ay inaangat ng Espiritu ng Diyos at dinadala sa kung saan saang lugar. Pero sa ilang translation na hindi po ginagamit yung the Spirit, kundi the hand of the Lord lifted me up. Sa 1 Kings 22:24, but Zedekiah the son of Chenaanah went near and smote Micaiah on the cheek and said, which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Ito po yung panahon na nagpanagpo itong si propeta ng Diyos na si Micaiah, at sa lugar na yan ay nandun din po ang mga bulaang propeta, at isa diyan ay si Zedekiah, na nung pinipilit magsalita si Micaiah ng pabor sa hari ng Israel, ay tila may panunuya na ginagawa niya ito dahil gusto naman kasi ng hari ng Israel ay yung magaganda lang ang kanyang marinig. Kaya sinasabi niya na sige, pumunta kayo at kayo ay magtatagumpay. Yan ang gusto niyo eh. Pero nung pagkatapos sampalin siya nitong si Zedekiah, ang sagot po niya dito nung nagtatanong siya, saan ba galing ang Espiritu sa iyo? Nung siya ay nananahan sa akin upang sabihin sa inyo ang mga ito. At ang sabi ni Micaiah ay makikita mo yan, pero ikaw ay nandun na sa
isang kahon, parang ganun po. Pero ang ibig niya sabihin, malalaman mo lang yan pag ikaw ay nasa kabaong na. Ang punto ko po dyan, ay yung mga bulaang mga ngaral ay ang tatapang din. At ganyan din sa ating kapanahunan, mga kapatid. The true prophets of God are not persecutors, they are persecuted because they tell the truth. Sa 2 Kings chapter 2 verse 16, "Look," they said, "we your servants have 50 able men. Let me go and look for your master. Perhaps the Spirit of the Lord has picked him up and set him down at some mountain or in some valley." No, Elisha replied, "Do not send them." Ito po yung panahon na meron pong mga estudyante ng School of the Prophets na nais magpakitang gilas kay Eliseo nung kinuha ng Diyos si Elias. Na gusto nilang hanapin itong si Elias sapagat naririnig nga nila na laging nawawala itong si Elias at dinadala ng Espiritu sa isang lugar. At bilang mga estudyante ng eskwelahan ng mga propeta, ay gusto nilang magpakitang gilas. Unang-una po mga kapatid, tandaan po ninyo ito. There is no such thing as the school of the prophets in the Bible. Magiging bulaang propeta ang lahat ng papasok sa ganyang eskwelahan. Not even a school of the apostles o school for the apostles or anything, mga kapatid. It is by the choice of God. Ang Diyos po ang namimili. At kalimitan po ay ang Diyos po ang nagtitrain sa kakaibang paraan dito sa mga tao na pinipili niya ng ganyang espesyal na gawain. Tandaan po ninyo ang katotohanan yan. After ng 12, nung tawagin ng Panginoon si Apostol Pablo, alam niyo kung saan siya trinain ng Panginoon? Yan po ay makikita sa Galacia Kabanata 1. For 3 years. It seems that God mentored Paul. Siya lamang po. Karamihan po sa mga nasa Bible school, kapag hindi tayo nagiging maingat at ipinagmamalaki natin yung ating mga aral o kaya ang Bible school kaysa doon sa ating relasyon sa Diyos, ay nanganganib po tayo na maligaw. Ang ating pong training sa TBTI ay tinuturuan tayo how to seek the Lord personally. Kaya sino mang estudyante na ang kanyang hangad ay dito siya matuto ng kabuuan ng kanyang gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon, yan po ay isang malaking kamalian. Unless there is a personal seeking of the Lord, you are endangered of having a pharisaical head. Magiging katulad ka ng mga pariseo pag wala po yung mga tagong paghahanap sa Diyos. Sana po ay babala ito sa ating mga estudyante. Sa 1 Chronicles 12:18, "Then the Spirit came on Amasai, chief of the 30, and he said, 'We are yours, David. We are from you, son of Jesse. Success, success to you, and success to those who help you. For your God will help you.' So David received them and made them leaders of raiding bands." Ito po yung panahon na namatay na po si Saul. At alam po natin na si David po ay matagal nang inanoint ng Diyos bilang hari. Kaya lang ay ayaw umalis ni Saul sa trono hanggang sa patayin siya ng Diyos. Nung mailibing si Saul, ilan sa mga tauhan niya ay nag-deflect kay David. Pero hindi po yun nangyari sapagat makita po natin na una ay binaban sila ng Espiritu ng Diyos at yun po ang dahilan para sila ay makipag-isa kay David. Now, dyan po ay makikita nyo yung sinasabi ko that the Holy Spirit will cause unity among the believers. Naging kaisa ni David ang mga tauhan na ito ni Haring Saul, and many of them became his valiant men. Punta po tayo sa unang Kronika 28:12. He gave them his plans of all that the Spirit had put in his mind, for the courts of the temple of the Lord and all the surrounding rooms, for the treasuries of the temple of God and for the treasuries for the dedicated things. Dito naman po ay makikita natin na nababanggit yung Espiritu na naglagay kay David ng mga plano para sa bahay ng Panginoon o sa templo.
Pero sinabi ng Diyos na hindi siya magtatayo sapagkat siya ay nalalapit na sa pagpanaw sa mundo ito bukod sa puno ng dugo ang kanyang kamay. Pero makikita po natin dito ay yung discipleship. It must have to be done in the Spirit's way. At tila si David po ay disciple niya itong si Solomon, and he must have to build the temple according to the pattern that the Holy Spirit gave him. Maalala ko yung sinabi ni Paul sa Romans 6:17. But thanks be to God that though you were once a slave to sin, you wholeheartedly obeyed. Gamitin ko yung salitang pattern sa halip na form, sapagkat yan po sa NIV. Pero ang nais kong makita ninyo is there is a form of discipleship. There is a pattern for discipleship. How to build the temple of God. Yan ang sabi ng Panginoon, go and make disciples, teach them to obey all that I have commanded you. Sa 2 Chronicles 15:1, the Spirit of God came on Azariah, son of Oded. Ito naman po ang propeta na ito ay binabaan ng banal na Espiritu, at pagkatapos nito ay kinausap niya si Haring Asa at sinabihan siya kung ano ang kanilang gagawin para magkaroon ng kaayusan ng kanyang kaharian. Pero nais kong makita nyo rito na kapag bumababa ang Espiritu ay nagkukos ito ng revival. It's not an emotional revival. It is returning to the Lord. Yan po ang tunay na revival. Because revival means made alive again. And only the Holy Spirit can give life to us. And for the Holy Spirit to return to the believer, to be revived, ay kailangan po niyang magbago ng landas, magsisi sa kanyang mga ginagawa. Maalala po yung mga revivalists na naikukwento sa atin o naisulat ang kanilang mga talambuhay, ay makikita niyo ang buhay sa kanila sapagkat ang kanilang mga ipinapangaral ay pagbabalik sa Panginoon. Tandaan po natin ang mga revival sa ating kapanahunan ay iba kaysa sa mga itinuturo ng Biblia. It's all an emotional revival ang ginagawa ng marami. It's full of emotions na walang pagpapakumbaba, walang pagsisisi sa kasalanan. And so after few days, nagda-die down ulit itong mga revival na ginagawa ng mga taong ito sa ating kapanahunan. Nais ko pong tumigil dito, mga kapatid, at nakikita ko po na hindi ko kayang ubusin ang kalahati nito. Pero nakikita niyo po na masarap pag-aralan ang banal na Espiritu sa lumang tipan. Hindi po siya boring as long as we can see the truth that can be applied and can be mirrored in our times. Nasasalamin natin ang ating kapanahunan. Marami tayong nakikita sa Kanya na hindi bago. At kung ano yung mga ginagawa ng mga propetang totoo ng Diyos ay nakakagawa sila ng kalooban ng Diyos dahil na rin sa banal na Espiritu. Kung paano po naliligaw yung mga pinababayaan, ang mga pinuspos ng Diyos minsan ng kanilang banal na Espiritu, paano po napapariwara ang kanilang buhay dahil hindi po nila pinangalagaan ang pananahan ng banal na Espiritu sa kanila. At makikita rin po natin na ako'y naniniwala na yung hindi pinapaniwalaan ng marami na ang banal na Espiritu daw ay hindi iniiwanan ang mga mananampalataya. Totoo po yan kung nagpapatuloy sila sa tamang landas. Pero katulad sa lumang tipan, if we keep on offending the Holy Spirit in us, at nandun po yung katigasan ng ulo sa tao, ako'y naniniwala, iiwanan niya ng banal na Espiritu, at ang tingin ng Diyos sa kanya ay parang aso at baboy na bumabalik sa kanilang likas na ginagawa. Nakakita na ba kayo ng mga ganitong Kristiyano? Mga dati ay maiinit, mga dati ay kasangkapan ng Diyos, pero ngayon sila ay nanlamig. Ang mga bagay na yan, kahit sa lumang tipan pa lang, ay makikita na po natin ang mga katotohanan na nangyayari po ito doon. So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, wala pong basihan ang mga apostol tungkol sa mga bagay na kanilang itinuturo sa banal na Espiritu, tungkol sa banal na Espiritu, kundi ang lumang tipan. Sapagat alam nila kung ano ang nangyayari doon, ay siya rin maaring mangyari at siya rin ang mangyayari sa kanilang kapanahunan.
Ngayon, kung meron man po tayong makikita na tila kaiba sa kapanahunan ng mga apostol at dito sa lumang tipan, maaari naman po natin panghawakan. Pero naniniwala ako na ang lumang tipan at ang bagong tipan ay nagtutulong-tulong lamang tungkol sa bagay na ito upang ipakita sa atin kung ano ang tama at totoo tungkol sa banal na Espiritu. Nawa po ay napagpapala kayo sa pag-aaral na ito at nawa ay patuloy na lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya nang sa gayon ay maiayos natin ang pakikitungo sa Kanya. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay nasa sa atin. God bless po.